So, kumusta po kayong lahat mga kababayan? Sa wakas, nagkausap na po. Nagkausap na. Sa wakas, natauhan siguro. Or na-guilty. Or may nag-push. Kaya nakipagkita na kay Pangulong Bongbong. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang tingin po ng karamihan, ewan kung gaano karami, dito sa meeting na ito, ay maganda. Kaaya-aya sa paningin. Pati yung mga senador natin, gustong-gusto yung pangyayaring yun. Yung pagtatagpo, pag-uusap ng dalawa, Pangulo, kasalukuyang Pangulo at yung dating Pangulo. Kayo po, ano po sa palagay ninyo? Kasi ako, nandyan pa rin ang aking pagdududa. Ewan ko ba kung bakit sa ating mga Pilipino, bakit parang ang dali natin na mapapaniwala. Nagtataka ako kahit na itong mga naturingang Marcos vloggers. Sa bagay, ano kasi sila itong mga positive ang tingin dito sa naging pagkikitang ito, ay uniteam talaga sila. Marcos Duterte. Kaya, yun po ang disgrasya dyan. Dahil sa BBM Sara sila, pati yung nadamay na yung ama sa paghahanga nila. Nakakapag-alala na marami po sa atin, kahit na itong mga opisyal sa gobyerno, ay bilib na bilib po kay dating Pangulong Duterte. Napanood ko yung isang vlogger na talagang hardcore DDS vlogger. Bilib na bilib kay ang laki daw ng naging papel, ang galing daw pala, ang galing para sa kanya ni Duterte. Ang ganda daw pala ng ginawa ni Tatay Diggs niya doon sa Beijing. Dahil nakipag-usap daw, si Tatay Diggs daw ang nakiusap kay Xi Jinping na to be kind to the Filipino fishermen. To the whole Philippines. Palakpak. Todo palakpak. Kasi yun ang kinwento po, mga kababayan, yun po ang kinwento ni Pangulo, ni PRRD, kay PBBM. Siguro nung tinanong siya ni PBBM kung ano ang napag-usapan ninyo. Pero ang sabi nga, hindi raw nila napag-usapan yung tungkol sa West Philippine Sea conflict, doon sa yung pagdalaw niyang yun sa China. Ano kaya pinag-usapan nila? Hindi raw yun napag-usapan. But at the end of their conversation, ay isiningit daw ni PRRD kay Xi Jinping na maging mabait naman kayo sa amin. Na ang tinutukoy niya ay yung gulo dyan sa West Philippine Sea. Kaya doon bilib na bilib itong mga uto. Ewan ko mga kababayan, ako talaga, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na yun ang pinag-usapan nila. Na nakiusap siya, na please naman, maging mabait naman kayo sa
sa amin. At yun ang kinwento niya kay Bongbong Marcos. Ewan lang kung naniwala si Bongbong Marcos doon. Ewan. Naniwala kaya? Pero ako hindi. I really doubt. Kasi itong paggaling na ito, pagkatapos ng biyaheng ito ni Duterte sa Beijing, China, ito yung mga sumunod na pangyayari. Yung nag-alok na makipagbalikatan din ang China sa mga Pilipino. Makipagbalikatan. Tapos yung Ayungin Shoal, pinapaligiran at hahatakin daw yung lumang barko natin doon. Hindi kaya yun ang pinag-usapan nila na mga taktika? Na, ito, takutin mo na na yung tinatakot po tayo na kung hindi titigilan itong pagpaparami ng EDCA sites dito sa Pilipinas, idadawi tayo sa gera. Bakit? May EDCA site sa wala, damay talaga. Idadamay talaga dyan sa gera niya with Taiwan. Kasi ang lapit natin, Tsaka ito nga, inumpisahan na nga tayong sakupin. Dyan sa yung mga isla natin, di ba? Sinakop na. Malay mo, yung pag lusob na yan sa Taiwan, kasabay na rin tayo. At least yung dyan sa norte. Kasi magkadikit nga ng Taiwan At kung wala tayong EDCA sites, di mas lalong free as a bird. Libreng-libre sila na sakupin tayo dahil wala silang pangingilagan dito. O ngayon, di ba, nagwawala sila dahil dito sa mga EDCA sites na to at nangingialam sila. Nangingialam na kung bakit tayo wini-welcome ang Amerika na pumasok dito, maglagay-lagay ng mga base militar. Excuse me, anong paki? Anong paki mo, China? Sa kung anong gusto naming gawin dito sa loob ng teritoryo namin. Kaya maglagay kami dito ng mga base militar, maglagay kami dito ng mga nuklear. Wala kayong paki. Di ba mga kababayan? Masyado namimihasa po sa pakikialam itong China. Bakit? Dahil po yan sa kagagawa nito ni Duterte nung panahon niya